Hello, magandang umaga sa lahat. Good morning to everyone. This is Justin, Talk News PH. At before anything else, bago ang lahat, I would like to request, paki-like naman, paki-share, follow, then the most important of all is subscribe to this channel, Justin Talk News PH, para naman umangat ng konti itong channel na to. At doon sa mga bagong viewers natin, if you are new to this channel, don't forget to strike that subscribe button. Before we start, maraming salamat din doon sa mga regular nating viewers, sa mga subscribers natin all over the world, at especially dito sa US and Canada. And also, thank you rin sa mga bagong subscribers sa bansa natin, the Philippines. So ngayon, maraming pangyayari dito sa Pilipinas that is worth discussing, worth commenting. At ito nga ngayon ang bagong pangyayari dahil nung kahapon nagbigay ng notice of appearance ang mga defense lawyer ni BP Inday Sara at nagpadala sila ng sulat, mga pangalan nila, kung sino-sino sila na defense lawyer ni BP Inday Sara. At yun din ang ginawa ng House of Representative prosecutors. Dini-defer daw nila. Pero ang term naman ng ibang mga social media vloggers and media men doon sa especially yung sa mainstream media, dahil tinanong bakit ni-refuse. Ang abogado nilang bago na siguro ito yung papalit ni Princess Abante, nagkaroon ng rokos kay Senator Jinggoy, at sumama pa nga si Joel Villanueva dahil nga sa mga statement niya with regards to the salary increase sa mga would-be na hindi natupad dahil nga sa sigalot between the congressman and the senators. Hindi sila nagkasundo doon sa amount na itataas. Si Jinggoy 100 pesos per day ang gusto, doon naman kay sa mga congressman 200. Sabi ni Jinggoy, bakit magtaas ka ng 100? Hindi kayanin ng mga maliliit na negosyante yan. Ang mangyayari niyan, marami magsasara na negosyo at maraming mawalan ng trabaho. May tama rin si Senator Jinggoy. Ito namang nagpabida-bida, nagpataw na napakataas na 200 pesos. So doon, hindi na nangyari yung bicameral, kaya hindi na aprobahan ang salary supposed to be doon sa mga workers natin, sa minimum salary nila. So balik tayo dito sa appearance nga, na notice of appearance na ni-refuse, hindi pinirmahan. So hindi ni-recognize, hindi inaksepta ng mga congressman. Ngayon marami nagsasabi, baka takot itong mga congressman na to nung nabasa ang mga line-up, powerhouse lawyers na ni BP Inday Sara. Baka takot. Ang sabi ng abogado nila na spokesman, na parang yan ang gumagawa sa lahat ng mga itatanong, mga statement dyan sa TRICOM at QUADCOM, parang galing sa kanya parang siya nagsusulat. Ngayon hindi na siya nakatiis, nagiging spokesman na. So ganyan, ni-refuse daw nila anong tawag niyan, hindi nila pinirmahan. In a later date na lang daw na pipirmahan. So hindi refuse daw yun. Tulad ng binalik na articles of impeachment, hindi naman daw nila ayaw nila pirmahan. Pirmahan nila, pero naghahanda pa sila ng sagot until now. Wala naman timeline daw yun. Hayaan na rin, mag-isip muna sila. I don't know kung anong inihantay nila. So ngayon, hindi nga pinirmahan yung appearance. Ito ang mga abogado ni BP Inday Sara. Ang ginawa naman ng mga abogado, kasi 10 days nga hanggang 23 ng June ang dapat may submit na nila ang sagot doon sa summon ni BP Inday Sara, para mag-comment sila doon sa mga articles of impeachment na nakalagay doon sa kaso na yan. So sasagutin nila isa-isa yun, yung mga kaso na yan. Ngayon, doon sa pagsagot nila, isa-isa
isi-state nila ang mga reason kung bakit hindi walang bigat yung mga accusations na yun. Pasubalian nila yun, yung mga sinabi nila na create a threat against the life of BBM, Tambaluslos at si Lisa. Yun ang mga reason. Din yung ibang mga accusations with regards to the confidential fund, with regards to the corruption daw, then the EJK issue, then yung ano ba yun, yung corruption, yes, corruption kasama yan. Basta 7 kaso na walang kakwenta-kwenta ang i-debunk ng mga abogado ni BP Inday Sara. At kasama nito, kung mag-submit na sila ng sagot nila dun sa summon, ang pleading nila na i-dismiss na yung kaso na yan dahil walang matibay na ebidensya na kaakibat doon sa mga accusations na sinabit ng mga congressman. Yun ang mangyayari dyan. So, it will request the impeachment trial court to dismiss the case. Kung yan ang mangyari dyan pa lang, wala na. Ano pang maganda rin yung ginawa ng mga abogado. Kasi when ma-dismiss yan, wala nang ipapasa wala na mag-crossover na impeachment case sa 20th Congress, di ba? So yung mga pinagsasabi nila na crossover yan, yung kaso pwede yan pag-usapan because the Senate is a continuing body, pero yan pagbutuhan pa rin yan. At alam ko the same result yan, pero para hindi na lang humaba, dyan na lang. So i-dismiss na. Kung mag-decide ng impeachment trial again, ito galing na sa defense lawyers ni BP Inday Sara. Ang sabi nila, bakit yung mga pronouncement ni Bato na i-dismiss ganyan, galing kay Bato? Para sa kaalaman sa lahat, hindi na-dismiss ang kaso. So yung inamin ni Senator Bato ang kanyang petition na i-dismiss ang kaso. Nagiging remand na nga, naging return to sender na nga sa House of Representatives. Parang kinukorek yung yung sinasabi nila na mag-inhibit, ganyan-ganyan. Ito, galing na sa defense lawyer na i-dismiss na yung kaso na yan dahil nga sa walang ebidensya yung mga sinabit yun sa articles of impeachment. So, masagot na yung mga accusations na yan with regards to the impartiality ni Bato, na kayo naman lahat ay may bias. Yung pagboto niyo, bias na yun, di ba? Hindi na pag-usapan dyan ang bias kung sinong papaboran mo dahil that is a political practice. Political ang pag-usapan dyan. Of course, mayroong nakaakibat ng moralidad na dapat magiging nasa gitna ka, pero that is a different story. This is a political in nature na kaso. So ayun na nga lagi yung sinasabi, political nature sa number, magkatalo yan sa numero ng bumuto. Ayun na nga. Hindi niyo ma-accept na talagang talo kayo with a vote of 5. Na yun naman bumuto ng 5 ay may mga vested interest bakit bumuto sila against the for the impeachment ng BP Inday Sara. Yan ang katotohanan dyan. Ngayon, yun nga hindi pagpirma, hindi anong term nila dyan, dinidifree. Hindi muna nila pirmahan yung remand dahil nga nag-iisip pa daw sila. Baka ngayon pipirmahan na nila kung makita na nila yung sagot. Siguro kasi yun ang hinahantay nila, nasasagutin daw. Para ma-discuss daw yun. Kung ang kalaban nyo itong mga Vatican, isipin mo Porto Narvasa ang makakalaban mo. Porto Narvasa may isa pa. Yan ang makakalaban mo.
Sa ngayon sa bansang Pilipinas, even worldwide, globally, sila isa sa pinakamagaling na mga abogado dito sa bansa natin. Experience-wise, dyan sa litigation, criminal and civil litigations. Wala na kayo dyan. Yung pag-conceptualize ng trial, paano ang mga atake dyan, pagtatanong, alam na nila lahat yan. Sa tagal na nila, even si Narbasa, Porto Narbasa, si Narbasa, yung anak ni Chief Justice Narbasa, bihasa yan sa impeachment. Kaya kalabanin, para kayong ang NBA kalaban ng barangay team sa basketball. O, ganyan mangyari. Sino bang umabot sa ganyang kataas na kategory dyan sa House of Representatives ng mga prosecutor? Si Shil Jokno. Nakita mo naman yung mga decision niya noon. Yung kinampihan niya yung mga nag-file siya ng kaso na walang kaalam-alam yung mga mangingisda doon sa Maribilis, na binaliktad niya ng Supreme Court yun, na illegal yung ginawa mo. Kasi pinasubalian ng mga na may reklamo sila with regards na doon sa hindi na sila makalayag dyan sa South China Sea. So yun ang pangyayari dyan. Ayan, Siljuk nyo, wala yan. Si Dilima. Oh. Sabi niyo magaling yan si Dilima. Alam mo yung sinampang kaso niya, maraming beses siya hindi nag-a-appear dyan sa kaso niya with regards to the drugs, yung last niya na kaso. Dyan sa Senado na may hearing. Yan, sabi niyo magaling. At ang tagal niya inuusig si President Duterte nung DOJ Secretary pa siya, may naisampa pa siyang kaso. Wala siyang ebidensya. Lalo na ito ngayon. Lalo na ito. Bubuhayin naman ninyo sa Mutabato. Oh. Wala yan. Yung mga yan, si Libanan, minority pero anti-Sara. Anong klase yan? Minority yan eh. Siguradong may dumadaloy na halagan yan. Diyan, sa paglipat niya yung Libanan na yan. Medyo maingat-ingat pa siya magsalita kasi balak niya. Anong mangyari ito? Babaliktad na rin ako eh. Minority yan si Libanan. So ano nangyari? Parang si Coco Pimentel, minority. Nakikita niyo. Minority sila, pero pabor sa administrasyon. Sila Risa Antiveros. Oh. Minority daw sila, pinag-iabang. So, ibig sabihin, minority ka, fiscalizer ka dapat against ka sa tingin mo, mga batas na ginawa, mga aksyon na ginagawa ng pamahalaan na walang kabutihan na idudulot doon sa mga mamayang Pilipino. At ito, yung impeachment na yan, ano nangyari? Ngayon, nagkagulo na. So, kayo pang mag-initiate na simulan na ang trial. Ngayon na, yan, sasagot na nga. At ang sagot, ang gusto ng defense lawyer ni BP Inday Sara, sagutin yan. O, sagutin yan. Sagutin naman talaga yan ng bago mag-convene man kung may oras pa mag-convene. O, ngayon, pwede rin mangyari kasi hindi naman madesisyonan yan. Kasi once matanggap nila sa 23 ng mga prosecutor ng House of Representatives, ang sagot ng mga lawyers ni BP Inday Sara, 5 araw. So 28 na yan. Paano pa mag-trial yan? So siguro mangyari, pwede yan desisyonan doon, buksan ang impeachment court sa 20th Congress, pero magdesisyon kung i-dismiss ba yung kaso na yan at hindi. Nandoon, ang tandaan nyo sa 20th Congress, nandoon si Marcolita. Diyan pa nga lang sa hearing sa Quadcom, anong ginawa ng depensa ni siya lang ang tumayo diyan sa Quadcom para depensahan si BP Inday Sara. Ano na ngayon, na senador na siya, makakalusot kaya yan? At ito, kahit nasabihin natin buksan yan, si PBBM alam na natin through Claire Castro na gustong mamamagitan, gustong mag-intervene, gustong pakialaman yung impeachment na yan, pero pumalag si Escudero na hindi pwede yan pag-usapan in executive session na hindi marinig ng mga tao.
Bakit? Bakit yan ang actuation ah, ni Jesus Escudero? Siyempre, ayaw niya matanggal dyan sa pagiging Senate President. Klarong-klaro yan. Kaya nga ito si Tito Soto na alburuto dahil wala na siyang kapag-asa. Doon sa hearing pa lang, doon sa unang trial session, yung pagbukas ng pagkumbin ng Senate Impeachment Court, anong sabi ni Bato? We are all the way supporting you, Mr. President. Senate President Escudero. Yun na, commitment na yun. Commitment na yun ng Duterte Black kay Chis Escudero. Ito si Chis Escudero, matalino rin. Dahil alam niya na si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, wala nang pag-asa yung mga yan. Matalino siya. Matalino siya na pinotektahan na yung sarili niya sa pagkampi. Ngayon, kakampi na siya ng klarong-klaro na hindi na ma-deny. Kampi na siya ng Duterte Black. Sa mga actuations niya. Kaya nga ngayon, ngit-ngit ang mga ngipin ng mga dilawan at komunista at mga loyalista laban kay Jesus Escudero. Kaya nahalata na nila na bumaliktad si Jesus Escudero. At yan, tuloy-tuloy na yan pagbaliktad na yan. Nakita mo yung sinabi ni VP Inday Sara na kaya ginawa daw yan ni Jesus Escudero dahil takot daw si Jesus Escudero. Maaaring takot mapalitan. Takot, totoo naman yun takot siya mapalitan. Alam mo naman kung mapalitan, isipin mo na hawak na niya. Dalawang faction ang pinagpupuntahan niya dito kay BBM tsaka ngayon dito. Hindi na siya basta-basta matanggal dyan. Diba? Kahit kikilos yung presidente, kasi sa butuhan pa lang yung remand, wag mo sabihin walang impluensya si BBM noon. He exerted his effort to influence their votes, pero despite all of that, nanalo pa rin yung remand. Mabuti nga, remand lang. Pero ito ngayon, part of the plan is for the defense to file the dismissal. Kung pagdesisyonan yan, kung sa 20th Congress yan, before the open or they will convene, pwede naman, hindi pa kasi nakapanumpa yan sa 28 pa. So pagkatapos ng suna ni Bangag, i-convene yung impeachment court, then they will vote and sigurado yan, ma-dismiss na yung kaso na yan. Yan, final blow na, kamatayan na ng impeachment case na yan. So magkaroon ng period, ibig sabihin katapusan. Mawala na yung issue na yan with regards to that impeachment. Kaysa it will be left hanging, hindi nila i-discuss, pwede rin nila gagawin ng ganyan hindi na nila, kasi maraming kaso dyan ng impeachment na hindi natatapos. Sa bagay, si Mercedes Gutierrez nag-resign, kaya tinigil na. Even yung impeachment hirap, hindi naman natapos yun dahil na inabutan ng People Power Revolution. Hindi natapos yun. Ang natapos lang sa tingin ko, itong kay Justice Corona, yun ang natapos talaga. Nagkaroon ng desisyon dahil nagkabayaran. Yung isa sa mga dahilan na kulong si Jinggoy dahil binulgar niya dyan mismo sa hearing nila. Kasi in really, pumalag nga kasi nagkabukingan na kung ilan ang binibigay. Yan ang hindi alam ng iba yung mga ibang ngayon pa lang na kikinig sa mga political news, hindi nila ma-recall na nangyari yan. Ngayon, ito nga, kung mapunta man yan sa 20th Congress, first business ng impeachment court kung makonvene yan is to dismiss that case. Yan na, finally. Kasi mayroong final na ang defense lawyer na powerhouse, Narbasa, Fortun, sino pa ba yung isa? Even the Carpio yung father-in-law ni VP Inday Sara, backup ng mga lawyers, then 10 other lawyers nandoon. Si Sison nandyan, yung napakagaling na profesor na nagiging abogado na
kung saan nag-aral, napakatalino. Paano ka, yung Batong Bakal pa, magaling yan si Batong Bakal sa civil cases. May hinandle din siyang nakalimutan ko yung mga, kasi mahilig ako manood ng mga litigation ng mga criminal cases. Yan si Batong Bakal, na panood ko yan, magaling yan magpresenta. Kaya kung ito nga, ulitin ko, parang labanan ng mga NBA players saka yung mga barangay basketball player, mangyayari dyan. Si Luis Tro, ano bang alam? Alam mo yan sa batas, kaya gusto mag, ano yan prosecutor. Yan, prosecutor ka na ngayon. Tingnan na, makapurma ka doon. Kasi nakakatawa yung mga allegations ninyo, mga charges niyo sa articles of impeachment. Parang marami akong abogadong nakakausap na regarding nga dyan sa articles of impeachment. Natatawa sila natatawa sila dyan. Para noong parang away pamilya. yung mga kaso na china-charge, kahit na yung kaysa confidential fund, para may yung isang abogado nire-relate nila doon sa pamilya, paano nangyari na meron daw nagbigay daw si tatay ganito, binigyan ng pera yung anak, dinidinay ng anak, na kinuha yung pera, ganon ang kwento. Ganyan daw, parang kasong pangpamilya lang yung sinampa na mga congressman. Napakalaking insulto naman. Parang hindi niyo ginagamit ang common sense niyo, minamadali niyo yung kaso na yan. Doon nga sa kung kailan ang initiation doon sa pagsampa ng kaso. Lahat pala na yan na 3 kaso, deemed initiated na yan dahil sinampa na yan doon sa Secretary General. So dyan pala magsimula ang impeachment process. So talagang nag-violate sila sa 1 year bar rolling ng impeachment. So may violation, kaya nahirapan sila sumagot niyan. Kasi sinampa na nila sa sa Secretary General, tinanggap. So ibig sabihin, wala, at saka malalayo ang agwat between the dates. Hindi mo masabi na pinag-isa dahil sinampa mo isa-isa doon sa Secretary General. So ibig sabihin, individual ang pag-file nila. So considered as one impeachment case bawat isa. Ganyan ang explanation dyan. So 4 na case yun, which is a violation nga doon sa bawal magsampa na lampas ng isang impeachment case sa isang taon. Paano pa nyo lusutan? Kaya siguro nahirapan kayo sumagot niyan. Kaya once sagutin nila yan, na i-insist nila na sumunod sila, na ito nga naman si Zamora, kinakalindar. Iba naman yung pagkakalindar. Kalindar nyo kung paano, kung kailan nyo isampa, kinakalindar nyo. Pero yung 3 kaso na remaining, sinampa rin ninyo yun. Kasi dyan nagsisimula sa pagsampa doon sa Secretary General ang proseso ng impeachment. Kaya nahirapan na sila sumagot. Ngayon, kung sagutin nila yan, dalhin nila sa Senado, sa Senate Impeachment Court, pwedeng i-dismiss yan kaagad dahil violation yan. Violation yan, constitutional infirmity yan, violation yan sa Constitution ginawa nyo. At yun ang gusto na mga dilawan, mga komunista, na aksyonan daw kaagad yung sinampa. Wala daw dapat gagawin ang Senado kung hindi mag-start ng trial dahil natanggap na nila ang articles of impeachment. Na mali naman dahil may diferensya yung pinapile ninyong kaso. Bakit tanggapin namin yan? Sabi nila dapat na magsabi niya na may karapatan na magsabi na yan na may diferensya yung articles of impeachment, yung defense lawyer ni BP Inday Sara. Hindi. Sila ang trial court. Kahit anong korte, yan ang sinasabi. O yung yung kesa forum shopping, ganyan din. Kunting pagkakamali lang. Kahit sa pirma, babalik yan, i-dismiss yan ng korte. Pero dito hindi ginawa yan dahil pinagbigyan pa yung
Kongreso na iba na ayusin nila yung problema nila sa sinampa nilang kaso, hindi dinismiss kaagad. Pero sa korte yan, sa regular courts, purong shopping yan, ano na yan, dismiss na yan automatically ng mga judges. Ano masasabi niyo dyan? Yun ang reason dyan. Yan ang sagot dyan sa mga sinasabi nila na dapat nasa batas daw, wala bang karapatan tingnan ng Senado kung tama ba yung sinampang kaso at patuloy nilang ililitis yan na on the first place unconstitutional na yan. Di ba? Ganun lang yan. Yung demanda mo walang walang matinong basihan at mali. Form and substance mali. Merong linabag sa batas yung sinampa mong kaso. Bakit? Magkaroon pa ng hearing yan. Magkaroon pa ng trial. Kami, madamay niya. Naghihiring kami ng maling walang basihan na demanda. Ganun lang yan. Kaya ngayon nga, hirap na hirap sila. Pinapatagal nila, naghahantay sila na anong pangyayari. Kaya siguro, yung gusto nila mangyari, magka-people power na hanggang ngayon wala. Hindi sila makaipon ng numero. I don't know, hinantay nila itong school opening para magkaroon sila ng malaking marcha daw against sa impeachment. Ngayon lang mangyari sa Pilipinas na to remove the Vice President, kailangan mag-people power. noon mga presidente ang tinatanggal. Ngayon, klarong-klaro ang intention nyo na ayaw nyo na maging presidente si VP Inday Sara sa 2028. At klarong-klaro na yan. Hindi na niyo mapipigilan yan. I don't know kung paanong paraan mapipigilan ninyo yan. Kasi ang sentimento ng mga tao, by the day, lumalakas, tumataas in favor of VP Inday Sara. Nakikita nila ang totoong karakter ng VP Inday Sara at ang kaulanghayaan na mga ginagawa ninyo na i-expose dito sa mga pangyayaring day by day nangyayari dito sa bansa natin. So, yun, ito nga, kakalabanin niyo yung mga magaling na mga powerhouse lawyers ni VP Inday Sara. Goodbye na lang sa inyo. Good luck and goodbye. Ganyan yung mangyayari. Napakasimpleng yan sagutin yung mga batikan na abogado na yan. Wala talagang lusot. Magagaling ang abogado ni VP Inday Sara kung matutuloy yung trial. Ang Senado, Duterte Black ang naghahari. Ang Speaker, Senate President, gustong impluwensyahan ni BBM pero hindi pumayag. Ano na ngayon? Ano nang gagawin ninyo? Si Jesus Gudere, nandito na sa Duterte Black. Siguro mag-iiyakan lang yan sila ni Lisa Ontiveros at ang mga komunista na nasa Kongreso. Wala na mangyari dyan. Kaya ito, paganda yung pangyayari. At isigway naman natin dito sa kalagayan ni President Duterte sa dahig. Dahil nga nung isang araw maraming na-worry dahil parang ayaw daw kumain at nagsalita ito si Pulong na napakapayat daw ng tatay niya, ni President Duterte. So maraming na-worried. Maraming nagsasalita kung ano mangyari niyan. Ano mangyayari sa kanya kasi may sinasabi na may problema daw sa atay na hindi naman totoo. Wala naman palang ganyan. Kasi nagkaroon din naman siya ng medical check-up at walang ganyang findings. Patayang wala lang siyang ganang kumain. At ngayon pagdating nila Pulong, nakita yung mga apo siguro natutuwa, mga anak ni Pulong, saka yung misis ni Pulong, natutuwa, kumain. Doon, okay naman siya. Kahit na medyo may kapayatan, pero okay naman daw si President Duterte. At yung regarding doon sa pag-take out niya, dapat daw galing sa konsulig ng Pilipinas dyan sa Dahig ang mag-conduct niyan. Pero kausapin pa yung ICC kung paano ang proseso niyan. So, yun ang mga balita ni Pulong na medyo pabiro-biro lang si Pulong, yung tinanong nga doon with regard to ang gusto ni VP Inday Sara, na tatakbo siya as kalabanin si Tambaluslos diyan sa paging speaker sa
House of Representatives, sabi ni Pulong, kung makuha niya yung 240, tatakbo siya kung mabaliktad daw sa kanya. So, tinanong ni Attorney Harry Roque, anong balak niya, ganyan. Alam mo na si Pulong, hindi mo makausap na ano yan, puro pabiro yan. Malalim yan magbiro, hindi mo kung hindi ka Cebuano or taga Davao, hindi mo mag-gets ka agad kung anong ibig sabihin. Lalo na yung mga Davao, taga Davao, kasi halo-halo salita dyan. Cebuano sila na mix. May halong Ilocano, Ilonggo, Cebuano, halo-halo ang ano dyan, pero Cebuano pa rin. Hindi katulad ang iba kasi ang Cebuano salita. Sila Pulong, hindi mo mag-gets yan, kahit si Baste, ganyan. Kaya yung nga, sabi ni Pulong, parang hindi siya interested na tatakbo as Speaker of the House. Pero I don't know, sabi niya, titingnan lang niya ang development yan sa Kongreso. Pero kung sinabi ni Inday Sara niya gusto, matutupad yan. Alam mo naman natin si VP Inday Sara, sinusunod talaga niya mga kapatid niya. At yan ang magandang move, na meron talagang haharap dyan na mag-fiscalize against dyan sa mga gawin ni Martin Romualdez dyan sa Senado, despite the fact na pabagsak na yung administrasyon na yan ni Martin Romualdez. Kahit hindi siya mapapalitan dyan, wala na yan. Hindi nga forever ang posisyon Marami na tayong nakita dyan. Isa dyan sa pinakamatatag si Sunny Belmonte, si Manny Villar, mga matatag na speaker yan. Yan nga, meron bang speaker na naging presidente? Parang wala. Kasi si Manny, wala rin. Sino pa ba? Hindi ko na maalala. Ngayon, so ito ngayon, nantayin natin ang 23, kung nandyan na yung impeachment article na sinasagot ng mga defense lawyer ni VP Inday Sara, at himay-himayin natin yung mga sagot, yung mga reason ng mga powerhouse defense lawyer ni Vice President Sara. At maganda yan, makikita natin ang move nila, at they might include a pleading to dismiss the impeachment case of VP Inday Sara. So antabayan na natin yan ngayong 23 ng June. So with this, maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PH. Hanggang dito na lang tayo. At before anything else, before leaving this channel, kindly strike that subscribe button, and then like, share, and follow dito sa munti nating channel, Justin Talk News PH. At magandang umaga sa mga OFW nating mga viewers at dito sa bansa nating Pilipinas. Maraming salamat sa pagpanood ninyo, at thank you. God bless sa inyong lahat.